Huwag ismuli ng ambag ng iba. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 10, verses 38 to 42, and I read it for you. Now as they went on their way, he entered a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. She had a sister named Mary, who sat at the Lord's feet and listened to what he was saying. But Martha was distracted by her many tasks, so she came to him and asked, "Lord, do you not care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her then to help me." But the Lord answered her, "Martha, Martha, you are worried and distracted by many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, which will not be taken away from her." Minsan po, tinitingnan natin ang ating pagbibigay o ang mga tulong na ipinapaabot sa atin o sa ibang tao sa pamamagitan ng halaga. At ang halagang ito ay nakadepende sa kung magkano ang donasyon na salapi. Ito ba ay maliit, malaki, hundreds, thousands, or millions? Ang ating pong ginagawang pamantayan ay ang halaga, ang bilang. Pero ang ambag ay hindi naman po sa pera lamang. Maaring maging ambag ang oras, ang kakayahan, mga talento, at iba pa. Yan po ay ambag ng bawat isa. Walang mahirap, walang mayaman, lahat may maitutulong, may maiaabot para sa pagbuo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa linggong ito, napakinggan po natin kung papaanong si Jesus ay pumunta sa bahay ni Lazaro. Naroon ang kanyang dalawang kapatid, si Marta, na abalang-abala sa pagsisilbi sa Diyos, at si Maria, na abala rin naman sa pakikinig sa Diyos. Kung titingnan po natin, nabanggit, si Marta ay nagsabi sa Panginoon, "Panginoon, di po ba kayo nababahala na ako lamang ang gumagalaw at ang aking kapatid na si Maria ay nariyan lamang nakikinig?" Pero ang sabi ng Panginoon, pinili na tumbok ni Maria ang kinakailangan. Mary has chosen the better part. Ang lahat ay may ambag. Ang lahat ay may iba-ibang misyon na iniatang sa atin. Merong nagtuturo, merong kumakalinga sa mga may hirap, meron naman na nariyan para isakatuparan ang misyon ng simbahan sa iba't ibang dako ng mundo. Kahit anuman ang iyong maiaambag, sapat na. Ang mga ito, kung titipunin natin, makikita natin kung gaano kabuti at mahal tayo ng Diyos na binigyan tayo ng pagkakataon para makaisa siya sa kanyang banal na misyon dito sa mundo. Kaya huwag po nating ismulin na meron talaga na para sa pagdarasal, pinagdarasal nila ang mga nagmimisyon na nasa area, nasa ground. Lahat tayo ay may ambag, kaya dapat maging mapagpasalamat tayo na ginagawa ng bawat isa ang kanilang misyon dito sa mundo para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay makabahagi sa iyong misyon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, na kaya naman po just search Father Fiel Pareha.
At kung nais nyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page o kaya naman sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.